Hi guys, share ko nga lang pala sa inyo yung anxiety story ko. Ganito. So ang anxiety, alam naman natin lahat na madami ka talagang kakatakutan. Yung mga bagay na mga hindi mo naman dati kinakatakutan, yung mga gustong gusto mong gawin dati, yun, kinakatakutan mo na ngayon. Katulad ng ako kasi guys, masaya na akong tao. Tsaka pala kaibigan, ang dami kong pinupuntahan dati, gala, mahilig ako magmotor. Pero simula nung nagka-anxiety ko, napaka weird, promise. Yung takot na ako magmotor, takot na akong lumabas. Tsaka takot akong kumain ng mga bagay ng mga pagkain na ng mga kinakain ko naman dati. Lalo na yung mga mamantika, maanghang, maasim, kasi nga nagka-grade din ako guys, nagka-grade din ako. Ang dami ko talagang kinatakutan. Pati yung mahilig naman akong manood ng horror dati. As in, trip ko nga dati yung nanood ako ng horror pag yung mga hating gabi na talaga. Yun ang gustong gusto ko. Tapos kumakain ako ng mga chichirya. Ganun. Hilig ko talaga manood ng horror dati. Tsaka yung mga barilan, yung mga patayan, yung mga cannibal, yung mga ganun. Tapos yung mga killer. Ang hilig-hilig ko talaga dun nun manood, mga ganun. Pero nagtaka ako nung nagka-anxiety na ako. Parang down ko na yun na naiba yung lifestyle ko guys. Meron din namang nadulot na maganda tong anxiety. Kasi syempre, iwas ka na sa inom. Hindi mo naabuso yung sarili mo sa mga pagkain ng mga bawal. Pero, yun nga lang, parang sumobra yata. Kasi ang dami mo nang, grabe na parang ang OA. Parang ang OA ganun. Pero, totoo talaga na ganun ang na-feel mo. Ang dami mo talagang kinakatakutan. Grabe. Tsaka parang, pag meron ka lang narinig na mga kunwari, maingay o kaya nagsasagutan, parang takot ka na dun, yung magpapanik ka na agad, na-stress ka na. Grabe. Tsaka pa yun, yun nga yung lumabas, yung agoraphobia. Gala naman akong tao, pero bakit nung nag-anxiety na ako, parang paglabas lang sa bahay, natatakot na ako. Pero guys, na-overcome ko naman na yun. Kasi syempre, nakita nyo naman sa mga naunang video ko, nakakalabas na ako. Pero hindi pa totally na-overcome. Kasi, takot pa ako yung malayo, as in malayo talaga. Yung napakalayo, ganun. Pero nakapag-swimming na nga kami, nakapag-swimming na kami dun sa dagat. Which is, malayo din naman yun. Pero, pag akong solo, siguro, hindi ko pa yata kaya. Hindi ko pa yata kaya. Pero, kung may kasama ako, medyo kaya ko naman. Para tayong bumalik sa pagkabata eh. Daming kinakatakutan. Pero alam ko guys, naman natin to, ma-overcome. Hindi naman tayo, forever na magiging ganito. Ika nga, walang forever. Charot. Di basta guys, tiwala lang. Alam kong napaka-miserable talaga ng buhay ng may anxiety kasi ganun, dami mo nga hindi na nagagawa. Pero syempre patience lang, ang katutak na patience ang kailangan natin dito kasi wala namang problema na walang solusyon na na habang buhay. Lahat naman yun may solusyon. Matatapos din ang natin paghihirap. Kaya tiwala lang, tsaka wag nyo kakalimutan palaging mag-pray bago matulog, pagkagising, bago kumain, pagkatapos kumain, pasalamat din, tsaka humingi din ng tawad. Tsaka guys, yung mga yung mga maling ginagawa natin dati, dapat hindi na natin yung gawin. Kasi ako dati dami ko rin namang nagawang mali, yung mga
pag-inom na sobrang pag-iinom, tsaka pagpupuyat. Kaya siguro doon ko rin yun nakuha. Pero ang pinakauna talaga guys, GERD muna. GERD. Pero dati di ko pa yun alam yung GERD na yun kasi ang alam ko lang dati, yung parang gumaganon ako tapos hindi na ako makahinga. Tsaka ang asim-asim na ng tiyan ko. Doon simula na nag-aalala na ako. Tsaka kasi ang dami ko na na-feel kasama nung hindi ka makahinga na heartburn, yung nagpapalpitate pa. Namamawis na yung kamay ko nun guys. Namamawis na yung kamay ko. Nanginginig. Namamanhid na yung katawan ko. Kaya yun, nagpanik ako guys. Nagpanik ako nun. Kasi hindi na ako makahinga. Ang saklap pa nga nun kasi inatake ko talaga ng GERD. Tsaka nag-anxiety ko. Nung namatay yung lola ko, nakaburol pa nun. Kaya parang abalang-abala yung mga tao. Kaya ayaw pa nga sana ako nun ipadalang hospital kasi kala nila kung lang. Tsaka nun, pagdating ko sa hospital, yun pa, chinek lahat sa akin. Lahat naman normal. Lahat naman sa akin normal. Tsaka yun, nakita nila na yun nga, nervyos. Tsaka GERD. Yun, nagka-acid reflux daw ako. Dun na nagsimula hanggang sa padami ng padami yung yung mga sintomas kong nararamdaman dito sa katawan. Pero wala pa ako nung hilo wala pa ako nung hilo, wala pa yun. Pa lang, kaba pa lang, tsaka yung pagsusuka, tas yung parang sinasakal ka tas may gumuguhit dito. Yun pa lang yun guys, yung nararamdaman ko, wala pang hilo. Yun talaga. Tsaka yung parang nanghihina yung paa mo, yung parang walang balanse. Yun yung nafe-feel ko nun. Pero na-overcome ko na to guys sabihin ko sa inyo, na-overcome ko na to. Nakakalabas na ako dati, nakapag-basketball. Pero yung bumalik guys, nag-panic attack ako nun ulit. Dun ulit yung parang mas malala, mas lumala na yung yung mga sintomas. Dun na ako yung nahihilo. Yun pala, hindi ko kasi alam dati nun Yun palang tinatawag na setback. Kung maaga ko lang yun na nalaman na setback pala. Mayroong ganun, part ng pag-recover. Di sana, yun, napaghandaan ko. Kaso, di ko pa yun alam ngayon, ito, lumalaban na naman ako ulit. Parang, hindi naman na nag-start sa zero. Kasi, syempre, meron ka naman ng alam kahit papaano. Siguro, nasa 95% na ako. Nung bumalik ako sa 75%. Tapos ngayon, nasa 80% na ulit ako. Kaya yun guys, iwas muna kayo sa mga pagkain na kinakatakutan nyo. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa kasi lahat tayo gagaling in Jesus name guys. Lagi lang kayong magdarasal. Tsaka yung pagdarasal nyo guys, samahan nyo pala ng ng gawa. Kasi syempre, sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Syempre, kung nakikita naman ni God na itong tao na to, napaka-sincere sa dasal niya, tsaka parang gustong-gusto niya talagang gumaling. Syempre, bibigyan niya talaga yun sa atin. Ito guys, lang to, hindi naman talaga to totally pagdurusa, wake up call lang to kasi parang napariwara na tayo, yung parang siguro nakakalimot na tayo, parang ganun. Pero hindi naman sa lahat. Yan lang naman talagang iba na yung lang, makakaalala lang kung merong mga naramdaman na mga masama, ganun, o kaya may mga problema, dun lang sila nakakaalala. Kaya guys, pag na-overcome na natin to, wag na nating balikan yung mga dating mga ginagawa natin. Tsaka healthy lifestyle na tayo guys. Laging mag-exercise,
Kain ng mga masustansya. Huwag abusuin na yung katawan. Yun lang guys.